Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa'yo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan sana ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang ito. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating mga intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at pantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na naway puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay at mapagpasalamatan kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas.
Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw na mga lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkandasira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang nagiging reaksyon o pakiramdam ninyo kapag may nakakasama, nakakatabi kayo na sobrang angat kayo sa inyo? Pagdating sa itsura, sa forma, sa yaman, sa galing, sa katalinuhan, sa kalakasan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, ano? Hindi po ba kayo naiilang? Naitanong ko po yan sapagkat narinig po natin sa ating ebanghelyo ang naging reaksyon, damdamin ni Pedro nang ma-encounter niya si Kristo. Si Kristong naramdaman niyang there's something more in Him, in Jesus Christ. Hindi lang ito basta ordinaryong tao. Ito yung simula ng pag-encounter ni Pedro ng pagiging Diyos ni Kristo. Anong sabi niya? "Depart from me,
lumayo po kayo sa akin. At sinabi na po niya ang dahilan, di na natin kinakailangan maghula. Sapagkat ako po'y makasalanan. Alam po ninyo, in the presence of anyone, pwedeng hindi natin maramdaman ang ating pagiging makasalanan. Sapagkat pwede nating isipin, mas makasalanan ka kaysa sa akin at di naman ako ganun kamakasalanan. Pwede nating isipin with someone. Yan, pero pag si Kristo na ang kasama natin, hindi natin pwedeng maramdaman yan. Lalo pat mararamdaman natin ang pagiging iba niya at ang ating hindi pagiging karapat-dapat naman sa Kanya. Kaya nga, kahit na pabiro lang minsan sinasabi ng iba, ayoko pumunta ng simbahan, matutunaw ako, makasalanan ako. May katotohanan din doon. Pwedeng may pinanggagalingan talaga yon. Kasi sa presensya talaga ng Panginoon, hindi natin po pwedeng hindi maramdaman ang ating pagiging makasalanan. At nakapapaso yan, nakapakakonsensya yan, nakaaantig ng kalooban yan sa totoo lang. Kaya yung katwiran ng mga hindi nagsisimba, kahit pa paano, maganda pero kulang. Maganda kasi at least nare-realize nila na hindi sila po pwedeng lumapit sa Panginoon at magsimba, magdasal ng magdasal, nang hindi nila ihinto ang mga kasalanang ginagawa nila. Maganda yan, kumbaga. Kaysa naman isipin nila na okay lang na magsimba at okay lang din na ituloy nila ang mga kasalanang ginagawa nila. Hindi maganda. Kaya sabi ko nga, maganda eh. Naalala ko po yung kwento dati ni Bishop Bacane nang sa isang flight daw ay meron siyang makasabay na isang Japanese na katabi niya na nagtanong sa kanya kung Kristiyano siya kasi nakita na nagdarasal siya. Sinabi niyang oo. Tapos tinanong din naman daw niya, Are you also a Christian? But the Japanese said, no. So, I would want to become one. Dugtong daw nito. Kaya sabi ni Bishop Bacane, so why not become one? Why not become a Christian? And the Japanese answer struck him. Kasi ang sabi daw ng Japanese ay, because I am a businessman and it's very difficult to be a businessman and a Christian at the same time. Maybe when I grow old. At tulad ng sabi ko kanina, kahit pa paano maganda ito sapagkat alam, kahit pa paano ng Japanese na ito, yung cost ng pagiging Kristiyano, yung dapat na maging buhay ng isang Kristiyano at hindi yung maging Kristiyano pero patuloy pa rin sa pagiging makasalanan. Maganda. Kaya lang, kulang. Kaya naman, ang sabi nga daw po ni Bishop Bacane, I hope that one day you would become a Christian. Kasi, bagamat maganda na naisip natin, hindi tayo dapat na maging makasalanan kapag naging Kristiyano na tayo. So, hindi tayo dapat maging Kristiyano kung sa tingin natin hindi pa natin kaya ang demand nito. Pero kulang kasi hindi tayo dapat manatiling makasalanan. Kulang kasi walang ibang makapagpapabago sa atin kundi ang Panginoon lamang. At ganon ang nangyari kay Pedro. Yung pagbabago na alam naman po natin na hindi naman mabilis. Hindi naman naging madali. Dahil nagkasala, nagkamali pa rin naman si Pedro. Ang pinakamatindi nga ay yung pagtatatwa niya kay Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. But the good thing is, hindi bumigay, hindi nag-give up si Pedro. Ang Panginoon naman na hindi mag-give up sa atin, lalo pat alam niya na gusto naman natin na tayo ay kanyang baguhin. After all, ang pagbabago ay isang proseso. But we have to step into the process and be patient with it. Natatandaan ko naman nung minsang na-encounter ko yung trainer ko dati sa swimming lesson. Matanda na po ako ng mag-swimming lesson. To cut the story short, sabi ko sa akin, hindi ako natuto, pabiro lang naman. To which he responded by saying, Father, kasi nag-give up ka eh. Kung hindi ka naman nag-give up, tuturuan pa rin naman kita. Siguradong matututo ka. Tama nga naman. Wala sa kanya yung mali, nasa sa akin yung mali. Kasi tinamad na ako, na-frustrate, nawalan na ng pag-asa, hindi na ako matututo. Pero kung hindi naman, siguradong matututo ako at siguradong hindi naman niya ako pababayaan, hindi ako matuto. Hindi pa nga yata pinababayaran noon ang mga swimming lessons ko. So you see mga kapatid, sana ma-appreciate po natin yung ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Kasi siya yung nag-a-adjust na sa atin eh.
Tama, hindi karapat-dapat si Pedro sa kanya, pero sino bang lumapit? Di ba si Jesus? Si Jesus itong nagsasabi sa kanya, do not be afraid. Ako na itong lumalapit. Same thing with us. Ano bang karapatan natin na ma-experience ng Diyos? To commune with Him, to have communion with Him. Our sins, literally, obviously, definitely separate us from Him. Pero siya na kasi ang gumawa ng paraan sa kaniyang kamatayan, muling pagkabuhay. At hanggang ngayon, siya pa rin ang gumagawa ng paraan para tayo hindi mailang. Para hindi natin maramdaman yung kawalang pag-asa ng ating mga kasalanan kapag siya ating nalalapitan. Ngayon din ang para hindi natin maramdaman ang kawalang pag-asa ng ating mga problemang pinagdaraanan kapag siya ating pinupuntahan. Siya na ang gumagawa ng paraan. Kaya sana, let us not miss, of course, let us not waste this very wonderful grace. Siya na po ang lumalapit. Huwag na po tayong mailang. Mailang tayo kung sa halip na lumapit din tayo, ilalayo pa tayo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Imposibleng wala. May mangyayaring maganda kasi may ginagawa siya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong sapagkat anak niya. Alam niya ang mga pinagdaraanan ko at ang mga concerns ko, ang mga takot kung ako'y magtataka. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat. Simula pa noon una, Ikaw na ay patuloy sa paggawa ng paraan upang malapitan kita. Makahingi ako ng tawad sa iyo upang mabago mo ko, upang mapalakas mo ang loob ko, upang matulungan mo ako, upang masukluluhan mo ko. Iniintindi mo rin ako. Pinapatawad mo ko, binibigyan mo ako ng mga chance na magbago. Salamat, Panginoon, at patawad sa mga pagkakataong nami-miss namin ito, hindi namin nakikita o sinasayang pa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mula ngayon mas makita ito, mas paniwalaan ito, at mas ma-appreciate ito upang hindi na namin sayangin ito sa halip. Mas igra pa namin, mas hanapin pa namin, mas panabikan pa namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. At hindi naman din siya nawawala. Lagi siyang nandiyan. Kailangan lamang tayong sumampalataya. Isang dasal lang ang kailangan gawin. Laging bukas ang linya ng Panginoon natin. Babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. At yan ang pakapanghawakan mo kung lalapit ka kay Jesus. Huwag kang lalayo. Huwag kang magtatampo. Titiisin ng Diyos. Ikaw ang mahihirapan. Ikaw ang matatalo. Mas lalong bibigat ang lahat. Hindi mo kalaban ng Diyos. Kakampi mo siya. Siya ang pinakamapagkakatiwalaan mo sa yugtong ito ng buhay mo.
kang magalit, huwag kang magtampo. Labanan mo ang panghihina ng pananampalataya mo. Humiling ka ng tulong sa Kanya. Tutulong siya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Aming ngalay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugay. Tinapay at alak na aming pinagpaguran, bunga na lupa't ng aming paggawa. Aming alay, alak at tinapay, handog sa iyong dampana, nagbibigay ng buhay. Nawa'y mamanalin itong handog naming alay, umaharap sa'yo, nagbibigay bugay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagkabasbas na sa amin tumutubos, upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakalob ng iyong pagkamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ang espiritong bigay, upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ang Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo ng katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Away dumarating din upang ito'y bathin at ito'y ating buntasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag habang naghahayuma o namamalakaya. Lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inyong hirap? Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa inyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin sa iyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikilsat sa mga tulong na binibigay po ninyo na malaki ang naitutulong sa mga tinutulungan po natin. Kaya marami pong salamat sa inyong suporta. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort